Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So, alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa book ng Arabiya Bayna Yadayk, no? Para matuto tayo na makapagsalita ng purong Arabiko at sa ganito ay madali nating maunawahan ang banal na Quran at ang mga authentic na hadith ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagpapatuloy natin ang mga katanungan siguro ito, no, pagkatapos ng nakaraang hiwar, no, patungkol kay Nasir at si Faisal, no? At si Nasir, alam natin, gusto niyang i-divorce ang kanyang asawa nung nakaraan. So, ito'y pagsasanay na mayroong kinalalaman sa ating naging dialogo sa nakaraan. Okay? So, dakuan natin ang isti'abun. So, the meaning of isti'abun is the understanding or comprehension, meaning pang-unawa, no? Meaning uunawahin natin ang mga susunod na ating pag-aaralan. Okay, at tadribul awal, meaning ang unang pagsasanay, the first exercise. Sabi dito, sa Al-Wahdatul Salita tayo, the third chapter, and address kami sa Ashra, 15 lesson. Sabi dito, sa first exercise, unang pagsasanay, ilagay mo alamata sahiha, ang correct sign o tamang tanda, the check sign, aw kata, meaning or the wrong sign, mistake sign. Meaning kapag yung mga tanong na yon, ilalagay natin kung tama siya o mali. By way of ilagay natin yung check or wrong. But tuma, pagkatapos ay sahi, i-correct mo. Okay? Itama mo. Sahi. Sahihil kata. Meaning, itama mo ang mali. Meaning, kung wrong ang sagot mo, ilagay mo kung ano ang tamang sagot. Okay? As sawab, meaning this is the correct. So, ang unang tanong, okay, Wahid, Nasirun yuridu talaka zawjatihi. So, kapag nakita nyo ganyan ang pangungusap, no, Nasir, this is a nominal sentence, tapos mayroon din siyang yuridu, actually kahit tanggalin mo yung Nasir, yuridu talaka zawjatihi, meaning he want. So, meaning yuridu, he want, gusto niya. So, pag sinabing gusto niya, yun ay si Nasir. He want to divorce his wife. Gusto niyang i-divorce, talak, zawjatihi, ang kanyang asawang babae. So, bakit kailangan pang ilagay yung Nasir sa unahan? Ang ibig sabihin nito bilang karagdagang kaalaman, kapag inilalagay ang pangalan sa unahan at yung yurido ay siya rin ang tinutukoy doon, he want, so meaning ito ay pagbibigay diin. Tandaan nyo yan. Nagbibigay ito ng diin na pangungusap na ibig sabihin, Nasir, si Nasir, yurido, gusto niya. So meaning inuulit siya, no? Okay, pero pwede nating iliwat na Nasir want. Si Nasir gusto niya. Okay? Talaka zawjatihi, na i-divorce ang kanyang asawa. Now, ito ang tanong. Nasirin yuridu talaka zawjatihi, si Nasir gusto niyang i-divorce ang kanyang asawa. Ang tanong ngayon, tama ba to o mali? So, actually, ang gusto niyang iwanan, no? Nasirin yuridu an yatruka. An yatruka, yun na nakalagay sa hiwar nakaraan. An yatruka zawjatahu. Okay? An yatruka zawjatahu. Okay? So gusto niyang iwanan ang kanyang asawa. So in this situation, kung gusto niyang iwanan ang kanyang asawa, ay gusto niya itong i-divorce, hindi ba? Malinaw na gusto niyang
i-divorce ang kanyang asawa. Okay? Alhamdulillah. So parang correct din yung kanyang sinabi dito, Nasir, yuridu talaka, Saujatiki, si Nasir gusto niyang i-divorce kanyang asawa dahil gusto niya lang iwanan eh. Kapag gusto mong iwanan ng babae sa Islam, kailangan mong i-divorce. Hindi mo kailangan iwanan lamang ng walang divorce. Malalagay sa kahirapan ng babae dahil unang-una, iniwanan mo na siya, hindi niya alam. Gusto mo pala siyang iwalayan, hindi mo dinivorce. Paano siya makakapag-asawa kung gusto niya mag-asawa, hindi siya na-divorce? So para hindi siya malagay sa kahirapan, i-divorce mo siya. Parang sa ganun, kung matapos man ang kanyang ida, no? ay maaari na siyang makapag-asawa. Okay? Okay. So, correct, no? Okay, it's none. Asya. Meaning, Asya, hilib. Siya'y nakisama, siya'y namuhay, like that. So here Asya Nasirun, so unahin natin yung file, si Nasir ay namuhay, nakisama, ma'asawjatiki with his wife, kasama ng kanyang asawang babae, okay, sanatan wahidatan. Sanatan is year, no? Year, sanawaton is the plural. So sanaton is year, sanawaton is the plural of the year. So kung pag-aaralan yung balaga, no, as para sa inyo, tinira ko na sa balaga to, in-explain ko na kung anong pagkakaiba-iba ng mga taon na binabanggit sa Quran, bakit iba-iba ang salitang ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero nagagamit sila sa iba-ibang paraan. Hindi ko lang alam kung nagawa ko na sa balaga. As para sa inyo, nagawa ko na yan eh. Okay? So sanatun is year and wahidatun is not, but they are mansub here, sanatan wahidatan. Meaning 1 year. So meaning Asya Nasirun, si Nasir ay namuhay o nakisama, kasama, saujatihi ng kanyang asawang babae, sanatan wahidatan, 1 taon. Tama ba yun o hindi? I think hindi tama yun eh. Dahil buong buhay niya, kasama niya ang kanyang asawa nung sila ay ikinasal na. So meaning, ang tamang sagot dito ay Asya Nasirun, Nasir live ma'aha, meaning ma'aha with her wife. Okay? Ma'aha, kulla hadihi sanawat. Kulla hadihi sanawat. Meaning, sa buong panahon niya, sa buong buhay niya, all of these years. No? So meaning, hindi tama ang 1 taon. Okay, talata. Tagayyara Nasirun. Kapag may file ang verb, uunahin nyo muna yung file, yung doer of action. Dito si Nasir ang guma-action. Tagayyara, he changed. Meaning Nasir changed. Si Nasir ay nagbago. Nagpalit ng mga estilo. Yun maaaring change niya dito sa iwar natin eh. Nagbago siya. No? Dahil mayroon siyang hindi gusto sa kanyang asawa. So tagayyaro Nasirun, Nasir changed. Okay? Watagayyar saujatuhu. And his wife also changed. Nagbago din. So nagbago si Nasir, nagbago din yung kanyang asawa. So I hope this is correct, no? Kaya nga hindi sila nagkasundo eh. No? Nagbago silang pareho. Yung dati, di ba, sinabi pa nga ni Yusuf sa Faisal sa kanya, no? Sinabi mo noon ang asawa mo, sabi niya, ay mabuti. Okay? At sinabi mo, maganda ang kanyang ugali, mu'addabatun and mutiatun at masunurin. Dati namin pa dito ni alam natin ni Nasir na mahal niya ang kanyang asawa because of the action of the wife of Nasir. Pero ito binago nagbago. Kaya nagbago rin si Nasir. So, pareho silang nagbago ng mga estilo nila. No? That's why, tagayyara Nasir, tagayyarat saujatu hu. So, si Nasir nagbago. Nakita niyo tagayyara, no? Ito yung masculine. Pag binigyan mo ng tagayyarat, meaning siya na babae yun. Pag tagayyara, siya na lalaki yun. Okay, tagayyarat. So, Nasir changed and his wife also changed. Nagbago sila. That is a sahih. Correct. No need to
correct this because they say correct. Okay, arba'a. Tahtammu zawjatu Nasirin. Meaning, the wife of Nasir, kapag may mudaf ilayhi, yung file dito ay zawjatu, but may mudaf ilayhi, huwag yung pigawalayin bago ang verb. Meaning, zawjatu Nasirin, wife of Nasir. Asawa ni Nasir, tahtammu. Tahtammu meaning, she concerned. The wife of Nasir concerned. Okay? So, ang asawa ni Nasir ay concerned siya. Kanino? Bil usrati, sa kanyang pamilya. Hindi man tama, no? Hindi rin concerned siya ngayon sa kanyang asawa, nagbago rin eh. Kanino siya naging concern? So, tahtammu zawjatu Nasirin, ang asawa ni Nasir ay naging concern sa binapsiha, sa kanyang sarili. And also, in his friend, her friends, no? Sa kanya ring mga kaibigan, meaning, bisadikatiha. Okay? Bisadikatiha. Bisadikatiha. And her friends. So, naging busy na lang siya, naging concern siya, naging abala siya sa kanyang sarili at kanyang mga kaibigan. Hindi sa pamilya, hindi sa kanyang asawa. So, meaning, arba'a is kata, wrong, mistake. Number 5, nakalagay dito, Nasirun yasharu ahyanan karijal baiti. So si Nasir, yasharu ahyanan, meaning, nagpupuyat siya, nagpapagabi siya. Okay? Sometimes ahyanan, sometimes he still woke up. Okay? Wake up. Nananatili siyang gising, karijal baiti, sa labas ng bahay. Nananatili siyang gising sa labas ng bahay, or Nasir sometimes stay out late, outside of the house. Meaning, nagpupuyat siya o nagpapagabi siya sa labas ng bahay. But nakalagay dito ay ahyanan. Meaning sometimes. Pero hindi sometimes na nakalagay doon sa hiwaris, katiran no? So meaning, Nasirun yasharu katiran karijal bait. Madalas, nasa labas ng bahay nagpapagabi o nagpupuyat na nanatiling gising. Okay? So, dako tayo sa at-tadribut sani. Okay. At-tadribut sani, o tadribut sani, the second exercise, ang pangalawang pagsasanay. Second drill, no? Ajib. Sagutin mo. Okay? Sagutin mo. Pag lalaking, tinutukoy mo dyan. Okay? Palagi panlalaki, tinutukoy natin, hindi mo na pambabae pa. No? Iba yung pambabae. Okay? Ajib. Biiktisarin. Meaning, answer briefly. Sagutin mo ng maiksi, amma yali, about what follows. Patungkol sa ano ang sumusunod. Okay? Sagutin daw natin ang mga itong nakalagay dito, katanungan to, sasagutin natin ng maiksi lang. Okay? According sa mga sumusunod na mga meaning mga tanong. Number 1, hal kana nasirun, meaning, alkana nasirun, yuhibbu zawjatahu. Ang ibig sabihin, did Nasir yuhibbu love zawjatahu, his wife? Minahal ba ni Nasir ang kanyang asawa? Or mahal ba ni Nasir ang kanyang asawa? O minahal ba ni Nasir ang kanyang asawa? Kayfa arabta dalika? Kayfa is how, papaano? Arabta, how did you know? How did you know? Okay? How did you know dalika that? Paano mo nalaman yan? Meaning kung minahal niya ang kanyang asawa, paano mo ito nalaman? Okay. So, nalaman natin to because mismo naman si Nasir ang nagsabi niyan na mahal niya ang kanyang asawa. Di ba? Mahal niya ang kanyang asawa. Di ba sabi niya noon nakaraan,
kuntu uhibbuha fi'lan. Kuntu uhibbuha fi'lan. Meaning, nangangahulugan nitong I really love her. Action. So meaning, kung gusto niya itong mga hindi niya papagbabago noon, yung mga action niya, siya ay tayyiba, meaning sabi niya ay siya ay sawjatun tayyiba, si good wife, muaddabatun, magandang ugali, at saka mutiatun, masunurin. Abay, sino ba naman lalaking hindi niya mamahalin ng kanyang asawa kapag kaganyan? So dahil sa gawang ito, I really love her dahil sa kanyang mga action. So that is the reason kung bakit kay paarap tadalik. Paano mo nalaman yan? Okay? Alhamdulillah. Number 2, biman tahtammu sawjatuhu. So the file is sawjatu, no? Okay. So meaning, to whom, o sabihin natin, who does his wife concern about? Okay? Pwede natin sabihin, kanino concern ang kanyang asawa? Tahtammu is concern. Okay? Kanino concern ang kanyang asawa? Ni Nasir. Meaning. Okay? So, gaya ng sabi natin, hindi na siya concerned sa kanyang asawa, maging sa pamilya, hindi naman nabanggit. Ang nabanggit doon ay concerned samang siya sa kanyang sarili, binapsiha. Okay, tahtammu, sawjatuhu binapsiha. Wasadi kati ha at sa kanyang mga kaibigan. So that is the answer. Talata, hal nasaha Nasirun. Did Nasir advise her? Nasaha, to advise. But here is ang kanyang asawang babae. So unahin natin yung file Nasir, but may tanong, did Nasir nasaha advise her? Okay, nasaha, he advised her, but file nakalabas, Nasir advised her, but may tanong hal, did Nasir advise her? Sinabihan ba siya ni Nasir o pinagpayuan ba siya ni Nasir? So actually, pinagpayuan naman siya ni Nasir doon sa iwar, nakalagay doon kinausap ko siya o nakipag-usap ako sa kanya, kinausap ko siya ng maraming beses, no? Maraming beses ko nang kinausap siya, takala mo, makakatiran. But walakin naha anida ngunit matigas ang kanyang ulo, sabi ni Nasir. Anidatun is matigas ang ulo. Okay, stubborn in English. Okay, that is the answer. Kamsa, hal talaka, he divorced, no? Divorce. But may tanong hal talaka, Nasirun sawjatahu. Okay, did Nasir divorce his wife? Hal talaka Nasirun sawjatahu? Did Nasir divorce his wife? Diniborse ba ni Nasir? Iniwalayan ba ni Nasir ang kanyang asawa? Hindi, no? Kasi napagpayuhan siya ni Faisal nung nakaraan, di ba? Yung sinabi niyang layas arukari jalbaiti. Huwag kang manatiling magpuyat, magpagabi sa labas ng bahay. Diba? Yun ang sabi niya. Kaya siguro nagbabago yung asawa niya dahil siya nananatiling nagpapagabi sa labas ng bahay. So ano ba sabi ni Nasir doon? Wakala Nasir. And Nasir said, sa afalu dalik, gagawin ko yan, sabi niya. Diba? Hindi niya dinivorce. Meaning, gagawin niyang huwag nang magpuyat, baka magbago yung kanyang asawa. Okay? Alhamdulillah. Now, punta tayo sa next. Okay. Mupradaton, meaning the vocabularies, mga bokabularyo. Okay, tadribo na 1. Ang unang pagsasanay, imlai. May kasra because pagtatagpo ng hamsatul kata and hamsatul wasal. Okay? Imla'il paragi. That's why nagkakasra because of meeting to sukun, hindi mo pwedeng basahin. So magput tayo ng kasra para mabasa natin. Okay?
At alam natin, al-hamsatu, di say yukbalu haraka, no? Ang kaibaan niya sa alif. Hamsatul wasal wal alif. Ang hamsa, yukbalu harakat, ito ay nangangailangan ng harakat. Biktilafil alif, hindi katulad ng alif, di say yalsimusukun, daiman, nananatiling sukun. Nananatiling sukun yung hamsatul wasal o alif. Okay? And wala yakau fi awali kalimat. Fi awali kalimat. Wala yakau at hindi nangyayari, did not happen. Ito hindi nangyayari fi awali kalimat in the first words, no? Okay. So, hindi nangyayari ang alif sa first word. Rather, kapag nasa first word talaga, tawag sa kanya hamsatul wasal eh. No? So, meaning ang alif ay pampaaba lamang, elongation, at hindi siya nagkakaroon ng haraka. Okay? Hindi siya pumupunta sa harapan. Wala yakau fi awalil kalimat. So, hindi dumarating ang alif sa first words. Rather, dumarating sa gitna sa huli because this alif, ang trabaho ng alif ay pampahaba lamang. Okay? So, kapag nasa una na, hindi ba alif yun? Yes, kung titingnan natin, alif ba't ang tawag nila dyan, kung mag-aral tayong grammar, they call this hamsatul wasal. Okay? A weak hamsa. Okay? Alhamdulillah. So, now, imla il-paraga. Okay? Meaning, imla from mala ayam lau, imla meaning, fill, punuin mo. Al-faraga the blank, punuin mo ang blanco, fill in the blank. Meaning, bigyan mong sagot ang blanco, punuin mo ang blanco bilharfil munasibi. Bilharfil munasibi with the suitable harp, this ay harp, no? Okay? Ma'a, an, and an. After harp, followed by isim majrur, magiging kasra ang noun. Okay? With the correct harp. Minal kaima to list, listahan, like this. From the list. Okay? From the list. So, mayroon kasing ginagamit natin ang mga harf jar or mga tinatawag na huruf. This is a kinds of huruf. Na may kanya-kanya silang paggamit sa mga salitang, especially gumagamit tayo ng verb, mayroon silang tamang paggamit. Hindi tayo pwedeng maglagay lang ng maglagay na kung anong gusto nating ilagay. Na mga harfu jar rin. Okay? Or hurufu jar. Okay. Now, uridu. Ang ibig sabihin ng uridu, I want. Kapag sinasabi mong I want, then follow by mudariun usafiru, from safara yusafiru, usafiru, I travel, I want. Inilalagay dito yung an. Palaging inilalagay ang an at pagkatapos yung kanyang verb magiging mansub. That's why usapira, not usapiru. Uridu an usapira. Okay? So, ita-translate mo yan, I want to travel lamang. Gusto kong maglakbay. Paano mo sasabihin gusto kong maglakbay? Uridu, gusto ko maglakbay, uridu an usapira. An usapira. Okay. That is the answer, an. Not ain, ha? Not ain. This an, not an. This is an, this is an, about. Okay? Number 2, it's nan. Iyatahtammu, siya'y concern. Blank, pupunuin natin yung blanco. That's a parag. Okay? Saujiha. Meaning, after tahtammu, sinabi ko na yata nakaraan ito, the rules is followed by ba with a kasra. So, B. So, meaning, iyatahtammu bi. Iyatahtammu bi saujiha. Siya ay concerned sa kanyang asawang lalaki. He is concerned, okay, with her husband. Okay. That is a answer, the B. Okay, talata.
Talata kayfa ta'ishu blank usratika. Ta'ishu here is pwedeng you live and she live. But here she live. How she live? How did she live? How does she live? Paano siya nabubuhay, namumuhay? Pagkatapos ng siya, yaishu, you must put ma'a. Okay? Kayfa ta'ishu ma'a. How does she live? Okay? Usratika, meaning, how does she live with your family? Paano siya nabubuhay, namumuhay sa iyong pamilya? Ka is lalaki, ha? Okay. How does she live with your family? Ma'a usratika with your family. Paano siya nabubuhay, namumuhay sa iyong pamilya o kasama ng iyong pamilya? Okay. Arba'a ajasa. Meaning of ajasa is inability, unable. Meaning unable to do, inability to do. Hindi niya kayang gawin. That is a ajasa. So after ajasa, we must put the an. Okay, an. So meaning ajasa an, but because miniltikay sa akin ay ni, ajasa anil masya. Mashi. Okay, to walk. So meaning ajasa, unable, inability, anil mashi to walk. Okay, hindi niya kayang maglakad. Okay, ajasa anil mashi. Arba'a. Akamsa. Yaudul musafiru, meaning yaudu, ada to return. Yaudu is the present tense, but al-musafiru is the file. So the traveler return ila baladihi. So meaning, ang manlalakbay ay pabalik, kasalukuyan, no? Ila baladihi sa kanyang bansa. Baladul is country. Ila baladihi sa kanyang bansa. Ila baladihi. Okay? But actually, this is a who. Pero baka naging kasra? Because alam nyo kapag ang who, bagamat ito'y mabni, dadamirun munpasilun, mutasilun, dito yung mabni who. But kung ang kanyang nauuna sa kanya, baladi, so dada with a kasra, pangit basahin baladi who. Na iba ng Quran, papalitan tong kasra para bigkasin, madali, hindi ka mahirapan. Kasi pag baladihu, actually, di say baladihu, mahirap bigkasin, di ba? Pangit pang pakinggan. That's why nagiging kasra lamang. But actually, di say baladihu. Okay? Alam na natin kung bakit naging kasra, pinaganda at pinagaan ng pagbigkas. Sinunod yung kasra sa kasra ng da. Baladihi. Okay. Now, next. Nako tayo sa at tadribut sani mata nakulu, mata kailan, when. Nakulu, kailan natin sinasabi na. Mata nakulu, kailan natin sinasabi al-ibarat Italia ang sumusunod na mga tanong. When do we say the following phrases? Ibaratis phrases, parirala. Plural, no? You say plural. Mata nakulul ibaratit taliyata. When do we say the following, taliya is following phrases? Kailan natin sinasabi ang mga sumusunod na mga pariralang ito? No? Alhamdulillah. So here, number one is, la hawla wala quwwata illa billah. Okay? So, kailan natin sinasabi ang la hawla wala quwwata illa billah? Yung sa nakaraan, i-divorce niya, nagmangha siya, bakit mo i-divorce? Sabi mo, magbuti siyang asawa, masunurin siya, at siya ay may magandang akhlak. Bakit mo i-divorce? Namangha siya, no? So meaning, hindi ka dapat basta mag-divorce ng mag-divorce, gumawa ka ng paraan. So meaning, pagsasabihin na nito, may yung mga bagay na hindi natin magawa o dapat gawin, meaning wala tayong kakayaan na magawa ang bagay na gusto nating gawin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So,
meaning sometimes ay imposible na mangyari maliban sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sasabihin natin, la hawla wala quwwata illa billah. Imposibleng i-divorce mo ang iyong asawa. Sabi mo, mabait, mabait nito ang asawa mo. So wala kang kakayaan na gawin mo yan. Dahil sa Islam, actually, hindi naman dapat divorce ng divorce. Ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang divorce. So dapat hindi mo basta dinidivorce, magawa kang paraan. Maliban na lamang kung nakailangan talaga. Kaya sabi ng kasama niya, si Faisal, la hawla wala quwwata illa billah. Bakit mo i-divorce? Madahunaka. What's the problem? Di ba? So that's why, kapag may mga imposibleng dapat gawin o mangyari na o hindi dapat gawin, maliban kung kagusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang makapangyarihan, la hawla wala quwwata illa billah. Okay? The number 2 is the biidnillah. Biidnillah, ito yung hindi naman sila pareho ng insyaallah. Biidnillah, by the permission of Allah. Meaning, mangyayari. Mangyayari. Okay? Minsan lang sasabihin pa natin, nangyari na eh. Binigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, biidnillah, by the permission of Allah, binigyan niya ako ng ganito, no? Binigyan niya ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, biidnillah, meaning, nangyari. Or, mangyayari. Pag sinabing biidnillah, ito ay by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, mangyayari. Sa kapahintulutan, or by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, nangyari or mangyayari. Even na hinaharap o nangyari na, ay mangyayari o nangyari. Like for example, in Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukrijan nasa minad dhulumati ilan nuri biidni rabbihim. So, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu, ang aklat ay pinadala sa iyo, litukrijan nasa, upang ilabas mo ang mga tao minad dhulumati ilan nur, mula sa dilim tungo sa liwanag, biidni rabbihim, sa pahintulot ng iyong Panginoon. So, meaning, ito ay panginaharap kung ay lalagay ilimbawa tayo, dawaan natin ng tao at na ginabayan ng subhanahu wa ta'ala, malalabas siya sa diliman patungo sa liwanag. At kapag tinanggap niya, talagang lalabas sila sa dilim. Ito ay dahil sa pahintulot ng subhanahu wa ta'ala, mangyayari o nangyari. Okay? Another example, وَأُدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. So meaning yung mga Muslim na nanampalataya at gumagawa ng mabuti, mananatili sila doon sa may ilog na umagos sa ilalim nito, meaning the paraiso, sila'y mananatili dito, magpakailan pa man, biidni rabbihim, by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So mangyayari kapag permission ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ginagamit natin ito kapag ang isang bagay ay mangyayari at mangyayari o nangyari. Okay? Alhamdulillah. What about the insha'Allah? Talata. The different of insha'Allah, ito nga, by biid nila, insha'Allah, hindi pa alam kung mangyayari o hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may alam yan o makapangyayari o hindi makapangyayari. Meaning ito ay panghinaharap pa lamang at wala itong translate na tapos na. Okay? That's like for example, mali, minsan naririnig natin, no? Binigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng risk o biyaya, insha'Allah. Binigyan ka na eh. Hindi na pwede sabihin kung nanaisin ng Allah. Dapat biin nila sa pahintulot ng Allah. So insha'Allah, panginaharap lang to. Like for example, pupunta ako doon bukas, insha'Allah. Okay? O papasok ako bukas, insha'Allah. A-attend ako bukas, insha'Allah. A-absent ako bukas, insha'Allah. Magbibigay ako sadaka bukas o zakat, insha'Allah. Pupunta ako masjid bukas, insha'Allah. If Allah wills. Meaning, walang katiyakan kung mangyayari o hindi, wala, hindi natin alam. That's why sasabihin natin, kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangyayari. Meaning, kung hindi, niya nanaisin, hindi mangyayari. So meaning, ipinagkakatiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang hinaharap dahil siya lang nakakaalam sa hinaharap at naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan at darating. Okay? Alhamdulillah. Fikratun tayyiba. Good advice. Nice advice. Ginagamit natin ito kapag tayo ay nakarinig ng magandang payo na nagustuhan natin. Sabihin natin, fikratun tayyiba, good advice, magandang advice yan, magandang payo.
O sasabihin natin, better advice, no? Good advice. Magandang payo. Kapag pinagpayuan tayo na gusto natin. Fikratun tayyiba. Okay? Alhamdulillah ala salamatika, meaning all praise and thanks belongs to Allah subhanahu wa ta'ala for your safety. So sinasabi natin to like a accident. Tapos ikaw ay na-aksidente, dinala ka sa hospital, nakita mo okay na siya, fine na siya. So sabayin mo siya, pupurihin mo Allah subhanahu wa ta'ala, dadakilaan, pasasalamatan dahil sa iyong kalagayang ayos ka lamang. You are safe. Okay? So, o you may say na may sakit ka, na kung saan ay ayos ka na, magaling ka na, safety ka na, so papurihan at pasalamatan sa subhanahu wa ta'ala, and then, ala salamati ka for your safety. Pero mas ginagamit nila ito sa mga injury, mga aksidente. Okay? Alhamdulillah. So, kasi pag may sakit, mas mainam gamitin natin yung alhamdulillah, antabikair. Alhamdulillah, no? So mas maganda yon yung ikaw ay maayos na, mabuti na. Okay? Yalaku min amrin ajib. This is a nangangahulugan, what are strange things? What are strange things? Meaning may mga bagay kasing dapat baguhin. Halimbawa, yung tinapik natin, ang buong buhay niya, ginugugol niya sa trabaho, walang pahinga. So halimbawa, naging high blood siya, ang taong ito nagkasakit siya because of that. Papalitan ng doktor, kailangan mong bakasyon, kailangan mong magpahinga, kailangan mo ng diet. So yun ay advice ng doktor, sasabihin mo ito sa sa isang tao na kung bakit mo kailangan gawin ito dahil na binuhos mong buhay mo sa trabaho, na overfatigue ka. So sabi ng doktor, palitan ko raw ng ganito. So na-amaze ka. So sasabihin mo ngayon, yalahu min amrin ajib. Okay? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan kapag tayo ay binigyan ng kabutihan ng kapatid, either sa payo, salita, kahit ano, even na ritual, even na biyaya, even na sadaka, kahit na ano, pwede nating sabihin sa kanya, jazakallahu khairan. The meaning is, jaza, gantimpalaan. Okay? But dito ang file ay ang Allah. Gantimpalaan ka, jazakallahu, may Allah reward you. Khairan in best. So alam natin kapag ang verb ay madi, ngunit ito ay dua, nagiging future ang madi. Okay? So that's why ang jaza dito, instead na kung hindi dua to, he rewarded, siya ginantimpalaan, pero dahil sa ito'y dua, siya'y gagantimpalaan ka, gagantimpalaan kanawa. Dito Allah, gantimpalaan kanawa ni Allah. Okay? May Allah reward you, khairan in best. So meaning, ang khairan dito is mutabdil, no? Yung best. Okay? Alhamdulillah. So gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala pinakamahusay, pinakamagaling na gantimpala, meaning. Okay. Like for example, sabihin nila, bro, punta ka masjid. Dito lang sa bahay, tinatamad ka lang yata, bro. Dapat sa bahay ka, sa masjid ka na sasala, lalaki ka eh. O sabihin natin, fikratun tayyiba, no? Jazakallahu khairan. May Allah reward you best. Okay? Syafaqallah, may Allah cure you. Syaka, he cure. But ito na naman, past tense ang syaka, he cure. But dua, magiging future. Syafaqallah. Syapa, okay? Syapa, he cure. Okay? He cure. That's a madi, past tense. Okay? Pinagaling niya. But, dahil sa dua, ang syapa ay pagalingin. Pagalingin pa lang. Pag nagalingin ka nawa ni Allah, may Allah cure you ka. Okay? Pagbabay, syapakillah. Syapakillah. Okay? So, kailangan alam niyo yung mga damir, muttasilun and munfasilun. No? Importante yan. So, syapakallah, pagalingin ka nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Mayroon noon sa hiwar natin, yaong sinasabi doon, diba? Amarido nanta. May sakit ka ba? Sabi niya, naam, asuro bi alamin, siya din natin pimaida. Pilmaida. So sabi niya, nakadarama ako, asuro bi alamin, siya din natin, nakadarama ako na matinding hapdi, sakit, pilmaida, in the stomach. So sabi ng isa,
Hal dahabta ila tabib? Did you go to the doctor? Nagpunta ka ba sa doktor? Sabi niya, la. No. Lan adhab ila tabib, wala atanawal ayadawa. Hindi ako pumunta ng doktor, hindi rin ako minom na kahit anong gamot. So sabi ng isa sa kanya, Al-Samita, narinig mo na ba? Did you hear? Al-Samita kisa ta sahabi? Narinig mo ba ang story sa sahaba? Alladhi ajalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asal? Ajalahu, he cure. Ajalahu Rasulullah, pinagaling siya, linunasan siya, ginamot siya ng sugo ng subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng bil asal. Indamastaka fi batnihi, nang siya ay nagko-complain. When he complained, indamastaka, he complained. When he complained, indamastaka. When he complained about his belly, stomach, meaning, sakit sa tiyan. Sabi ng isa, hal supiya, siya ba'y gumaling? Naam, sabi ng isa, di ba? Badaan sa kahu, arba amarat. Pagkatapos niyang uminom ng 4 times, 4 na beses, ng honey, kasi nung unang beses, lalong nagtae, pangalawa, lalong nagtae, pangatlo nagtae, pang-apat, gumaling na. Okay? Gumaling na siya. Kasi dito, di ba, nung sinabing hal supiya, sinabi ng nagsasalita, bada sa kaw, arba amaratin, pagkatapos niyang uminom ng 4 times. But actually, yung kanyang kapatid dito, ang kausap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil sabi doon sa lakada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akal marid. Anyas kiyahul bil asal. Inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kapatid na may sakit sa tiyan, no? Na siya'y painumin ng asal. At siya'y gumaling pagkatapos niyang uminom ng 4 na beses. So sabi dito, ng isa, sa atanawalu, sa atanawalul asal, mitslo hada sahabi. So mainom din ako ng asal, sabi niya. Meaning, haniwi, pagkatulad ng sahabang ito. Okay? So sabi ng isa, tujadu mahalatin, makakakita ka, kasiratin, makakakita ka ng maraming mahalatin, nagtitinda nito, meaning, shop, libay il asal, para makabili ng asal, pisukir markasa in the central market. Ano sabi niya? Sa adhabul ana ilahunaka, ako'y pupunta ngayon doon sa astaril asal. Meaning, para bumili ng hanibi. Ano sabi niya? Syapakallah. Pagalingin ka nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, meaning, kapag nagduduwa tayong pagalingin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang may sakit, sabihin natin, syapakallah. Then, yung ka dito, nakadepende kung sinong tinutukoy mo. Kakumakum, kikumakum, na depende yan sa damirun muttasilun. Okay? Alhamdulillah. So now, dadako tayo sa susunod. Al-aswatun. The plural of sautun. Voices, no? Sautun. Mayroon sa Quran yan, alam ko sa Hujurat, no? Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum. So, o kayo mananampalataya, huwag nyong la tarfa'u, don't raise aswatakum, your voice. And the Rasulullahi. So, sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, aswatun is the plural of sautun. Okay? Wawul madda. Wawawul line. Wawawul lin. Wawul madda. Wawul lin. Meaning, may damma doon, pagkatapos ay waw. This waw is for madda elongation. For 2 count. Muslimu na. Mujrimu na. Okay, damma then waw sukun. That is a wawul madda. The wawul lin is fatha plus waw. Like for example, what is the kaufun? Okay, kaufun. Kau, meron siyang waw, and then ka. Ka, fatha, and waw.
kaupon. That is a wawulin. Kapag wawul madda, damma-damma. Kapag wawulin, patsa. I repeat, kapag wawul madda, damma and waw sukun, for elongation, remember the waw. And pag wawulin, fatha and waw, kaufun. Okay? So the rules from these two, kapag wawul madda, two count, muslimuna, like here, burun. Okay, lagay natin damma. Bagamat sukun siya. Okay, pa-explain ko bakit ginawa sukun dahil hihinto tayo. Pero pag tinuloy natin yan, burun. Okay? Burun. Two count. Wow for elongation, burun. But kung titigil ka, gagawin mo sukun, the rulings is, this, they call this mad-aridli sukun. Maaari mong elongate ng mahaba. So sasabihin mo, like for example, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kasra-kasra, Muslimun, so, Muslimun tayo, Muslimun, Mujrimun. That is the rules of waw madda kapag titigil tayo. Okay? Follow by letter sukun like bu and ra, sukun letter. Okay? Pero kung wala siyang follow, only two count. But kung mayroon siyang follow, ang damma waw madda, then follow by sukun, that's a mad aridli sukun when you make a stop. Bur. Okay, that is waw madda. But kung hindi kayo stop, burun, muslimuna, mujrimuna, that is a two count. Bur, tul, ud, good, gul. In Madlin, asan ang Madlin? Ito, baur, burun, baurun. Waw is not elongation for patha, baurun. Pero kung titigil ka, they call this Madlin, magkakaroon ng elongation. So, kaya dito ang rasukun din. Pag tinuloy mo, baurun. But if you make stop, mag-a-apply ang mad, ang wawul lin. Magkakaroon ng elongation. Okay? So, kung titigil tayo, baur. Like for example, in khawfun, in Quran, khawf, ilafi Quraysh, ilafi rihata sita wasayif, falyabudu rabb hadal bayit, alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. So, pata follow by waw, then letter sukun after waw, dahil titigil ka, kaufun, kauf, that is a madlin. Remember that. But kung tutuloy kayo, kaufun is kaufun, baurun is baurun. But titigil, baur, kauf, that is the rules of the wawul mad and the wawul lin. Okay? Bur, tul, ud, good. Okay? Gul, then madlin, baur, taul, aud, gaud, gaul, lut, suko, fukur, futur, kuud. Dito, laut, sauko, fukaur, okay, afakar, fakaur, pataur, and then kaaud. That is the ruling ng dalawang ito. Okay? Next. Mulahadatun nahwiya. The meaning is grammatical note. Tala ng gramatiko. Napaka-importante nito. Damir at damir, the pronoun. Okay? Pronoun. So meaning, damir, the plural is damairu. Diptot, no? Panghalip. Panghalip. Sa English, yung mga panghalip, yung he, na they too, they all, she, they too, they all, meaning feminine, and then you too, all of you, okay? Or we, and I, that is the panghalip. Okay?
So dito sa Arabic na ito'y pag-aaralan natin ngayon yung mga munfasilun muna. Dalawa kasing klase ang panghalip sa wikang Arabic, mayroong muttasilun and munfasilun. Yung munfasilun, yung mga pronoun na hindi sila idinidikit, palaging nakahiwalay. Yung muttasilun ay yung pronoun o panghalip ay palagi namang nakadikit, hindi humihiwalay. So pag-aaralan muna natin dito, ayon sa aklat, ay ang mga munfasilun damir na palaging nakahiwalay. Mahalaga ito. Ad-damiru, ang pronoun ismu, ito ay isang noun, mabniyu. Ito ay fixed, hindi ito nagbabago ang kanyang pagkasulat. Kung huwa ay huwa, mananatiling huwa, mabni, no? Mabni ang kanyang words. Yadullu, it indicates, meaning, ito ay nagpapakita, yadullu ala, it indicates about the mutakallim. Ito ay nagpapahiwatig na nagpapakita ang mga damir na ito ay sa mga nagsasalita. Sino nagsasalita? Halimbawa, ako. Sabihin ko, siyempre ako. Kung kami marami, kami. Sa Arabic, ito ay ana. Okay? Ana. At tulad doon, yun o. Ana. Okay? And nahnu. 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 Taas natin konti. Okay. So nakita nyo ang nahnu. Okay? So ang mutakalim ay nandoon, meaning yung person yan. Yung nagsasalita. So ana, ako. Pag sinabi kong I am my student, ana talibun. Ako isang estudyante. Kapag babae, ganun din. Ana talibatun. Ana, ginagamit pang babae at panlalaki. Ganon din ang nahnu, pwede sa dual, pwede sa plural. Kasi ang Arabic words, hindi lang siya dalawa katulad ng English. Kapag ang English singular, isa, pag dalawa, plural na. Sa Arabic, hindi. Mayroon tayong singular, dual, and plural. Dual yung dalawaan. Yung plural, tatlo, higit. So sa nahnu, pwede mong gamitin sa dual at plural. Ang nahnu, meaning we, kami. Okay? Like for example, nahnu talibani, kaming dalaway estudyante, or babae, nahnu talibatani. Okay? Babae yun. At talibani, dalawang lalaking estudyante, nahnu talibani. Nahnu talibatani, kaming dalawang estudyante. But kung kami mga estudyante, lalaki, nahnu tullabun. And the feminine, nahnu talibatun. Okay? Nahnu talibatun. Ayun o, nasa taas sa baba, nahnu talibatun. Babae yun. So meaning ang nahnu kami, pwede sa dual, pwede sa plural. But ana, singular. Ana talibun, or ani talibatun, either feminine, masculine. Okay? Alhamdulillah. So balikan natin, ala mutakallim. Ang damir ay noun, fixed, it indicates, ito'y nagpapakita sa about tumatakallim, tungkol sa nagsasalita. Or mukatab. Yung mukatab, yung nasa harapan mo, second person, yun ang tinutukoy mo. Kapag first person, ana nahnu. Kapag mukatab here, meaning the second person, mismo yung kinakausap mo sa harapan mo. Nasa harap mo siya kapag kinakausap mo. So like, you, meaning anta, lalaki yan. Kapag babae ay anti, meaning you rin yun. O pag sinabi kong estudyante ka, anti-talibatun. Dapat matsa. Kapag lalaki ka, anta-talibun. Ikaw ay estudyante. So also, antuma, okay, pwedeng babayan, pwedeng lalaki. Antuma talibani, antuma talibatani. Okay? And antum, all of you. Antum, tulabun. Kayo mga estudyante. But babae, antum, talibatun. Okay? Talibatun. Antum tulabun and antum talibatun. Kayo yung mga estudyante. Kapag babae, antun na, babae.
Okay? Antuma talibatani, antuma talibani, kayong dalaway estudyante. Pag plural, antum tullabon, mga lalaki yun. Pag babae, antunna. Antunna talibatun, kayo'y mga estudyante. That is a mukatab. Okay? So, ang mukatab, anta, antuma, antum. Okay? Antum. Okay? Antum. Pag babae, anti, antuma, antunna. Ikaw, kayong dalawa, antunna kayong lahat. Kapag ako, ana, kapag tayong lahat, nahnu. Antuma, antum. Mga lalaki, babae, kayo, yun, antum. Pag babae, antunna. That is a mukhatab. And the last, awgaibun, or third person. Meaning yung wala sa harapan mo ang tinutukoy mo. Pwede kahit wala siya, or malayo yung tinutukoy mo. Kahit nakikita-tanaw niyo siya, napakalayo niya. But they call this gaibun kasi pwede mong tukuyin kahit wala siya sa harapan mo. Okay? Like for example, gaibun, siya. Pinagkukwenta na siya estudyante, huwa, talibun. Huwa ay siya lalaki yon, singular yon. Kapag dalawa, huma talibani. Kapag sila'y mga marami, hum, they. Hum tulabun, sila'y mga estudyante. Kapag babae, hiya, talibatun, huma talibatani, and hunna talibatun. Sila ay mga estudyante. Okay? Hunna talibatun, hum tulabun. Meaning huwa humahum, hiya humahunna. Then, anta antumantum, anti antumantunna, ana nahnu. That is the damir munfasilun. Makita nyo, palagi silang nakaiwalay. Huwa talibun, hiya talibatun, huma talibani, hum tulabun, hunna talibatun. Anta, anti, antuma, antum, antunna, ana, nahnu, palaging nakaiwalay. Ang panghalip na ito, that's why they call this damirun munfasilun. Panghalip na nakahiwalay. Palagi. And this alip, makikita natin dito, damairu, that's the plural of damirun, damair raf'il munfasilatun. Raf'il munfasilatu. Meaning, ito ang mga panghalip na sila ay palaging nakahiwalay but they are marpu. Meaning, consider silang dhamma. Consider silang dhamma. And they are always definite. Palagi silang definite. Okay? They are always dhamma. Kung mag-aaral kayong grammar, sila ay mga marpu. They are considered like a ending dhamma. At palagi silang definite. Remember that. Okay? Alhamdulillah. So now we will go to the next page. Not next page, no? Sa ibaba lang pala. Okay. Okay, here nakalagay, damira rafil munfasil al-munasiba. Meaning, insert or put, maglagay, okay, ng appropriate detached pronoun na sila ay marpu. Okay? Insert or put suitable detached pronoun sa mga sumusunod na mga ito. Number 1, musafirun ila baladi. Pwede nating ilagay dito, ana musafirun, no? I'm traveling to my country. Ako'y naglalakbay sa aking bansa. O pwede nating siya. Huwa musafirun ila baladi. Number 2, blank, tabibatun. Feminine to, tabibo ng masculine. Titingnan nyo rin, may mga feminine masculine yung mga pronouns natin kanina. Okay? Paadhabi. Padhabi, meaning idhab. Okay? Idhabi. That is the amrun of dahabayadabu. Tadhabi na, idhabi, meaning pumunta ka. Pautos, no? Blank tabibatun, padhabi ilal mustaspa. So meaning dito, ang suitable, pwede siguro sabihin natin, anti-tabibatun. You are a doctor, go, padhabi ilal mustaspa. Go to the hospital. Padhabi meaning, so pumunta ka, ilal mustaspa,
to the hospital, sa hospital. Okay? So, suitable dito yung auntie. Kasi bakit auntie? Inuutusan mo Natural, nasa harapan mo yan. Idhabi Okay? Number 3. Muhandisani fi syarikati hima. Dalawa to, no? So, pwede natin sabihin dito yung sila'y muhandisani. Lalaki to. Huma. Kahit babae, huma din Muhandisatun, muhandisatani. Huma muhandisatani. Pag lalaki, huma muhandisani. Huma muhandisani fi syarikati hima. Fi syarikati hima. Sila ay engineer, inhinyero, fi syarikati hima sa kanilang dalawang kumpanya. Okay? Okay. Arba'a, mudarrisuna, masculine, plural to. Okay? Plural. This is not a broken plural. This is sounds plural. Okay? Makikita nyo palaging una. That is a sounds masculine plural. Muslimuna, mudarrisuna, mujrimuna. Okay? That is a plural for masculine. Kapag una. So, tadhabuna ilal madrasati. Meaning you go to the school. Meaning, nasa harapan mo ito. You go, kayo papunta sa eskwelahan o pumunta sa eskwelahan. So meaning, antum mudarrisuna, kayo'y mga guro. Tadhabuna ilal madrasati. Okay? Kayo ay pumunta sa paaralan. Alhamdulillah. Okay? Antum madarrisuna, tadhabuna ilal madrasati. Kayo'y mga guro, pumunta kayo sa paaralan. Arba'a. Arba'a na yata yun, no? Kamsa. Mu'allimatani a'ripuhuma. Mu'allimun, this is a teacher din, no? But mu'allimatun is feminine. Dual, mu'allimatani. So, sasabihin natin dito, a'ripuhuma, kilala ko sila. So, suitable dito ang huma mu'allimatani. Sila ay dalawang guro, a'ripuha, kilala ko sila. So, wala sa harapan mo kilala ko sila. Okay. Number 6. Number 6. Tusaidani. Pwede itong antuma at saka huma, no? So, lagay natin dito antuma. Meaning, antuma tusaidani, meaning, dalawang babae ito. Saada, he help, you saidu. Tusaidani, you too, you help. Okay? Zawjakuma, your husband. So, meaning, antuma tusaidani, zawjakuma. Kayong dalawa tinutulungan ninyo ang inyong mga asawang lalaki. So, antuma is the preferable. Tadrusna, from antunna, because hunna is yadrusna. From darasa yadrusu. Tadrusna, antunna. Antunna, tadrusna fi hadihil madrasati. Meaning, antunna, you. Then, emphasize lang yun. Tadrusna. Okay? You study fi hadihil madrasati in this school. Okay, antun na din, tadrus na. Pasayos lang yan antun na. Kahit tanggalin mo yung antun na, tadrus na, it's enough. Sapat, tadrus na fi hadihil madrasati. Okay? But if you want to emphasize, antun na, tadrus na fi hadihil madrasati. Kayo'y nag-aaral sa paaralang ito. Number 9, at-tibbao. The plural of tabibun, doktor. Actually, they say at-bibao. At-bibao became at-tibbao. At-tibbao. Nabhasul marda. Nabhasu
This is from pahasa, i-examine. Nabhasu, we examine. We examine. Okay? Sinuri namin. That is nabhasu. From pahasa, yabhasu, nabhasu, we examine. We examine whom al-marda, the sick person. But marda is the plural of maridun. Maridun. Maridun is sick. Amaridunanta. May sakit ka ba? Kapag babae, amaridatunanti. So maridun, maridatun. That is a singular. The plural of masculine, maridun is marda. So meaning, atibao, nabhasu, we examine the person, the sick person. We examine the sick persons. So sinuri namin, examine namin ang mga may sakit na tao. Okay, that's a plural of maridun. But the plural of maridatun feminine, amaridatunanti, is maridatun. Okay? Maridatun, maridatun. Okay? Amaridatun antunna. Okay? Amaridatun antunna, plural yun. May sakit ba kayo? That's it. Okay? So anong kinaibaan ng maradun and amradun? So mababasa din natin to, illness din to Maradun, amradun. Kapag tinutukoy ay maradun, illness, sakit, ito'y hindi konekta sa tao. Halimbawa, ang sakit ngayon ay kumakalat sa Pilipinas, hindi gagawin yung maridun. Maradun or amradun plural. Maradun singular, amradun plural. Illness, kumakalat yung sakit. Meaning hindi konektado sa tao. So kung tinutukoy mo yung sakit sa tao, you may use maridun and the plural is marda or babae maridatun, the plural is maridatun. But yung tinutukoy masakit na hindi konektado sa mga tao, ay gamitin natin yung maradun or amradun plural ng maradun, illness. Okay? That's the difference of maradun and maridun or maridatun. Okay. So anong suitable dito? Nahnu at tibaw. Kami ay mga doktor. Nahnu at tibaw. We are doctors. Okay? Nabhasul marda. We examine the sick person. Sinusuri, inexamine namin ang mga taong may mga sakit. Okay, and the last, mas'ulatun. What is mas'ulatun? Mas'ulatun anbaitiki. Meaning, mas'ulatun is responsible. Or sabihin natin, liable, countable, may responsibilidad siya, no? Okay. So, mas'ulatun feminine, anbaitiki, about your house. So, meaning, anti, no? Suitable. Anti, mas'ulatun. You are responsible. Anbaitiki, at your house. Okay? Ikaw ang responsibilidad sa iyong bahay. So, the suitable is anti. Okay? Alhamdulillah. So, I think dakuan natin yung isa pang last na ito, no? Bago tayo mag-stop. Dito, nakalagay, fahmul masmu. Meaning, pag-unawa sa pakikinig, no? Listening comprehension, but understanding what you hear. Meaning, unawahin mo yung maririnig mo dito. Medyo mahirap na naman to. Okay? Istami, makinig. Ilan nas sa teksto. Listen to the text. Makinig sa teksto. Tumma, tagkatapos, ikhtaril jawaba sahiha. Choose, piliin mo. Jawabal sahiha, the correct answer. Pipili ka dito sa mga alif, bajim, na mga kung anong correct answer. Be wad in by putting daira. Putting circle. Daira to is circle. Okay? Be wad by putting circle sa pamamagitan ng paglagay ng dairatin bilog. Hawla harfil munasib. Sa paligid, around. Al harfil munasib, sa paligid ng tamang
letra. This is Jim, Ba, and Amsatul Kata. Pipili tayo sa mga yan. Sisirkelan mo yan sa paligid ng letrang ito. Okay? Here may tanong dito. Makinig daw kayo sa text, babasahin ko yung teksto. Okay? Al-mutahadditu, meaning yung nagsasalaysay, lahu, meron siya. Lahu. Okay? Lahu to him also, but lahu here, meron siya. At kapag sinabing ginagamit mo yung lahu, lahu, lahumala, lahum, meron siya sa mga may akil tao, like that. Kapag walang akil, meron siya, inda. Okay? Inda. Inda ka kitab. Mayroong kang aklat. But kapag tao, la ang gagamitin mo. Kapag sinabi mo nga meron ako, lai became li. It will become li. Meron ako, li. But actually also to me. But li, kapag tinutukoy meron ako, may akil, may buhay, li, meron ako. But kung mayroon ako, walang akil, like notebook, ball pen, etc., walang buhay, hindi, meron ako. Ginagamit mo ang inda sa walang buhay at ang may buhay, ang la. Okay? At remember, bakit naging inday? Hindi, because hindi niya matsampat sa change to kasra, hindi. So also lai, it became li, meron ako. Okay? So here, al-mutahadditu, ang nagsasalita, lahu, meron siya, he has. Nakalagay dito, translate ko muna bago ang text, no, para makuha natin agad yung mga tanong. Meron siyang Bintan at Ibnani, dalawang daughter, dalawang anak na lalaki. Or, Talatu Banat, tatlong daughters, wa Ibnan at dalawang lalaki. Or, Jim, Bintani, dalawang daughter na anak, wa talatatu abanain o at tatlong son. Meaning, pakikindan yung teksto kung meron siyang anak. Okay? Number 2, akbaru abanaihi, the oldest of his son, umruhu, ang kanyang edad, umruhu, his age. Akbaru abanaihi, the oldest of his son, his age, 14 years sanatan, 7 years sanawatin, or 17 years. Makinig nyo kayo sa teksto, makukuha nyo yan. Talata, asgaru banatiki, the youngest from his daughter, umruha, ang kanyang edad ay 15 sanatan, 7 sanawatin, or kamsa sanawatin. Kamsu sanawatin. Okay, I repeat, 15 years, 7 years, or kamsu sanawatin, 5 years. And arba'a, sawjatul mutahaddith, meaning, wife of the speaker. Okay, sawjatul mutahaddith, asawang babae ng nagsasalita. Sino kaya yung asawa niyang babae, no? Saan siya galing? Number 1, ibnatu ammatiki, daughter ba ng kanyang tiyahin? Meaning, father side, kapatid ng tatay. Or ibnatu khalihi, or siya ay anak ng kanyang uncle, daughter of his uncle, meaning, anak ba siya ng kanyang uncle, mother side naman to, kapatid ni nanay, or ibnatu ammihi, or anak siya ng uncle niya, father side. Okay, daughter of his uncle. So, sino kaya ang asawa na nagsasalita dito? Kanino kaya anak, no? Okay, sa tiyain o sa uncle? And the number 5, hadihil usratu, this family, okay, tatakawanu. The meaning is, tatakawanu is, naglalaman, it consists, tatakawanu, kawana, okay, kawana, takawana, sorry, takawana, yatakawanu, tatakawanu.
So this family, ang pamilyang ito ay naglalaman, taskuno, it consists min al-abi wal ummi. Okay? Naglalaman ito ng it consists from father and mother. Okay? And tingnan natin. Di ilustrato, this family tatakawano, it consists ito'y naglalaman mula sa ama, minal abi, wal ummi, wa kamsati auladin, 5 children, or talatati auladin, wa kamsati auladin, 5 children, or letter B, talatati auladin, 3 children, or letter G, arbaati auladin. What is the correct? Okay? So now, babasahin natin yung teksto. Dadako tayo sa books na ito, page 422, para makita natin ang teksto, then babalikan natin ang page na ito. Okay? So here, nakalagay dito, istami ilan nas. Makinig kayo sa teksto, ikhtaril jawab sahih, then choose the correct answer. Be wad in by putting dairati, yung kanina to, no? By putting circle, be wad in dairatin, by putting a circle, hawlal harfil munasib. Okay? Meaning around the hawlal harfil munasib, suitable or correct letters. Yun yung kanina eh. Now, ito yung text. Makinig mabuti. Tasawwajtu, okay? Tasawwajtu kabla kamsa asrata sanatan. Meaning, I married kabla kamsa asrata sanatan, I married 15 years ago. Ako ay kinasal na 15 taon nakalipas. Yan ang meaning yan. Tasawwajtu, I marry kabla kamsa asrata sanatan, 15 years ago. Min ibnati ammi. Okay? Min ibnati ammi. From the daughters of my uncle. Ammi, my uncle. Miya. That is a father side. Tiyuin mo yan, kapatid ng tatay. So, ikinasal siya 15 years ago sa anak ng kanyang uncle. Okay? Min ibnati ammi. Wali, ayan na, tinutukoy ko. Meaning the wali, I have, and I have. At mayroon ako, al-ana, now, ngayon, al-ana, ngayon. Alhamdulillah, all praise and thanks be to Allah subhanahu wa ta'ala. Usratu kabiratun. And I have a big family now. Or I have now a big family. Tatakawanu, it consists. Ito ay naglalaman o may bilang min khamsati afradin. Okay? Min khamsati afradin from, actually, afradun is the plural of pardun. This afradun is the plural pardun, meaning person, people. So, ba't dito kinoconcentrate dito ay ang mga children. Tinukoy sa person dito yung mga children. So, sabi niya, tatakawano, it consists min kamsati afradin. At ito'y naglalaman, meaning may pamilya siya, may mga anak siyang 5. Okay, 5. Talatati abanain, 3 sons. Talatati abanain, 3 anak na lalaki, wabintayni at 2 babae. 2 daughters. Yadrusu akbaru abanai, the oldest. Okay? The oldest son of my son. Okay? Yadrusu akbaru abanai. So meaning, and then,
Yadrusu akbaru abanay. Akbaru is the smooth dila. Remember, in the pattern of afalu, kapag ito ay kasunod niya, mudapilayi, kukunin natin yung superlative. Ya? Kapag ito ay may mean, more dandan lamang ang translate ng ang mean. Kapag after smooth abdil, balik kayo sa grammar, pwede kayo mahirapan, no? So, ang kanyang translate, dan lang. So dito, old, older, oldest. But because mudapilay, akbaru abanay, oldest, meaning pinakamatanda. So meaning, oldest of my son, study, yadrusu, akbaru abanay. Meaning, pinakamatanda sa kanyang anak na lalaki, nag-aaral, fil marhalatil mutawassitati. Nag-aaral siya sa middle school, baga sa high school, no? Okay, middle school, fil marhalatil mutawassitati, middle school. Watadrusu asgaru banai. Banati, mudapilaihi. Watadrusu asgaru banati, meaning the youngest of my daughters, pinakabata sa aking anak na babae, tadrusu ay nag-aaral, she study, fil marhalatil ibtidaiyati, meaning the primary or elementary. So meaning yung kanyang pinakamatanda sa lalaki, nasa middle school, ang kanyang pinakabatang babae, nasa primary or elementary school. Okay? Fil marhalatil ibtidaiya, primary school or elementary school. Taishu israti, meaning taishu, my family, live hayatan saidatan, happy life. Taishu usrati, my family, live hayatan saidatan, happy life. Namumuhay silang maligayang buhay. Paana, so ako, ana ako, mutakalim. Uhibbu, I love, saujati, my wife. So ako, mahal ko ang aking asawang babae, wa saujati, at ang aking asawang babae, okay, tuhibbuni, mahal niya rin ako. Okay, she loves me. Wa nahnu, at kami, nahnu, mutakalim, at kami, nuhibbu auladana. We love our children. Nuhibbu auladana. Okay, mahal namin ang aming mga anak. Wahum, at sila, yuhibbuna na aidan. Yuhibbuna na kami, mahal din aidan nila. Mahal din nila kami. Okay? Tahdutu ahyanan ba'dul muskilatis sagira. Ba'dul muskilatis sagira, unahin natin itong file. Some muskilatil sagira, ang mga ilang maliliit na problema, tahdutu, ito cures, nagaganap, nangyayari, ahyanan minsan, paminsan-minsan. Maliliit na problema, nangyayari sa amin paminsan-minsan. Fi usratinana, in our family, sa aming pamilya. Okay? So here, between me, wa bayna saujati, between me sa pagitan ko, wa bayna sa pagitan ng saujati ng asawa ko. Aw bayna na, o sa pagitan namin, meaning mag-asawa, wa baynal auladi, at sa pagitan ng aming anak. So meaning lumilitaw minsan ang maliit na problema. Minsan sa pagitan ng lalaki at babae, minsan sa pagitan ng mag-asawa at mga anak. Wa nakumu, when stand up, meaning itinitindig namin o ginagawa namin, okay, bihalli tilkal muskalat, to solve that problem, okay, and we resolve this problem. Kapag may problema, wa nakumu bihalli tilkal muskila, and we resolve this problem antarikil hiwar. Meaning, sabihin natin na through dialogue. Okay? Tarik means like a road, way. Okay? So through dialogue, sa pamamagitan ng dialogo. Ano ibig sabihin pamamagitan ng dialogo? Nakaraan, di ko na-explain eh. Meaning, inaayos nila ang problema sa pamamagitan ng landas ng dialogo o through dialogo
Meaning yung pag-uusap-usap nila. Nag-uusap-usap sila para maayos ang problema. What tafahum at understanding, pang-unawa. So inaayos ang problema sa pamamagitan ng nag-uusap sila. Especially kung ito'y sa Quran at hadith o sunnah ang solusyon, yun ang gagawin. Pag-uusapan kung anong dapat gawin. That is a tarikil hiwar, through dialogue, and what tafahum at sila ay nagkakaunawaan o umuunawa. After that, uunawahin. Ang pag-uusap natin, binigyan natin mga ebidensya, in Quran, in Sunnah, then pag-uunawahan natin ang mga nangyari. Kung anong tama, unawahin natin. Kung mali, iiwasan natin. So sa pamamagitan nito, naaayos nila ang problema. So now, ito yung dialogo natin. Balikan natin yung katanungan kanina. Pipili tayo o sisirkalan ninyo ang sa paligid ng letra. Okay, back tayo, babalik tayo. Okay, now, balikan natin ngayon mga tanong. Siguro makukuha na natin yan. So number 1 here, napakinggan natin yung nas, yung text. Al-mutahadditu lahu, ang nagsasalaysay, meron siyang bintani, awibnani, 2 daughters and sons. Talatu banatin, awibnani, meron siyang 3 anak na babae o 2 lalaki. Or Jim, meron siyang bintani wa talatatu abanain, 2 babaeng anak o 3 lalaking anak. So sa binasa nating nas, pwede nyo i-post muna tapos pili kayo. Tapos ito yung sagot. Mayroon siyang 2 anak na babae, bintani wa talatatu abanain, and 3 sons. Okay? Number 2, akbaru abana ihi. The oldest of his sons, ang matanda sa kanyang mga anak, umruhu, ang kanyang edad. Wala doon ang edad. Pero tignan natin, saan ba siya nag-aaral? Pil marhalatil mutawassita. So meaning, high school. So ilan bang taon normally ang high school? 14 years? 7 years? Or 17 years? I think 14 years, no? So the answer is 14 years. 17, as far as I know, pag-graduate na yan eh. Ha? Pag-graduate na yan. Okay? Or maaaring graduate na. So the third question, asgaru banatihi, the youngest of his daughters, umruha, is her age, ang kanyang edad ay, nag-aaral naman to, pir maharatil, ibtidaiya, meaning primary or elementary. 10 years old, 7 or 5. 5, hindi naman nag-aaral pa yan eh. Normally, nag-aaral 7 years old. Pinakabata eh, no? 7 years old. Pinakabatang babae sa anak niya 2 babae. That's answer 7 years old. Okay? Meaning, sabau, sanawatin. Arba'a, zawjatul mutahadditu, wife, mutahadditi, mudapilay, zawjatul mutahadditi, wife of the speaker, meaning asawa na nagsasalaysay. Ibnatu ammatihi, daughter ba ng kanyang tiyahin? Ammatihi, father side ito, kapatid ng tatay, no? Tiyahin. O ibnatu khalihi, o anak siya ng kanyang tiyuhin, mother side. Or ibnatu ammatihi, or anak siya ng uncle but father side. Yung kanina, khali, mother side. Ammihi, uncle din but father side. So, kanino siya anak? Yung kanyang napangasawa. Siya ba'y anak ng kanyang ammi, amun, or kalun, or ammatun? Ammatun, hindi. Lalaki na banggit eh. Alam nyo, ang kalun ay uncle din, but mother side. Yung ammun, mother din, uncle din, but father side. Yung binanggit niya kanina, ibnatu ammi. Ibnati ammi, meaning from the daughters of my ibnati ammi, daughters from my uncle, but ammi ang tinuko niya. Father side din, but ammi. So the correct answer is, ibnatu ammihi. So, daughters of his uncle. Anak ng kanyang tiyuhin, but ammi, father side niyang kapatid ng tatay. Hadihil usratu, ang pamilyang ito, tatakawanu, ito'y naglalaman, minal abi wal ammi, mula sa tatay
at nanay wa kamsati awladin, 5 children, talatati awladin, 3 children, or arbati awladin. Ilan? Kamsati awladin, 5 children. So naglalaman ang pamilyang ito, tatay at nanay at 5 mga anak. Okay, so inshallah we will stop here and we will continue this tomorrow sa linggo bukas Ano lang to, Sabado-Linggo lang, no? Inshallah. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah